Good day to all. We are now on part 14 of our study on the subject of the actual sin. So patuloy natin i-define yung meaning ng actual sin. Sabi rito sa libro ni Maastricht, meron siyang synonyms. Pag sinabing synonyms, yun yung kasing kahulugan ng isang salita. For example, so meron din mga katawagan o pangalan din pala ang actual sin. One, it has been customary to designate it by different names. Yung ang una, yung sin itself. Yung actual sin is called sin, no? By James chapter 1 verse 15. It is also called the work of the flesh. Alam naman natin yung flesh, inaral na natin last time na meaning lang ito yung pinaka-pagkatao ng isang human being, like as a human being, according to the word of God, is being called as the flesh. So pag may working of the flesh, it is also being considered as actual sin. Yung outworking of the flesh, yung paggawa ng kasalanan ng ating buong pagkatao, actual sin yun. Galatians chapter 5 verse 15. Evil fruit, yung masamang bunga. Parang yung analogy natin, no, yung sa puno na rotten, mga bubulok, ay magbubunga ng bulok ding mga fruits. No? Matthew 7:17. So, yung actual sin is also called as the work of darkness. Given na yan, no? Pag mayroong darkness, may kadiliman, ay working of the flesh yan. Ibig sabihin, actual sin means the work of darkness. If we are living in darkness, we are actually committing sin. Ephesians chapter 5 verse 11. Dead work, no? Patay na mga gawain, ng kabuluhang gawain, deeds of evil, these are being considered as dead works. Mga walang silbing mga ginagawa, kasalanan. Hebrews chapter 6 verse 1 and many other passages of the Bible. Hindi ni-define ngayon dito, no, yung actual sin ni Maastricht. What is actual sin? It is in point of fact nothing except the deviation. So meron namang word na deviation, no, in corruption of human action from the law of God. Pag merong corruption, deviation of human action from the law of God, pag may pagsuway sa batas ng Diyos, tawag doon, we are committing yung actual sin. So Augustine, naintindihan natin, nakilala natin si Augustine. Dito lamang, no, sa libro ng ating binabasa, isang theologian, nabuhay siya noong 4th and 5th century AD. Augustine, no, sabi niya sa kanyang Against Faustus the Manichaean, article niya ito, I think, no? It is in that which is done, said, or desired contrary to the law of God. Yun daw, actual sin is anything that has been done contrary to the law of God. Simply means yung pag-disobey sa commandment ng Diyos, no? Pero sabi rito ni Maastricht, this is less precise, may mas kahulugan pa ng meaning ng pagsuway sa utos ng Diyos, because whatever is done, said, or decided is not the genus, or it is not something of a class, or something of a group of something, but in the definition of sin, but only its receiving subject. Actual sin, therefore, in itself is nothing except lawlessness. Ang real meaning daw ng actual sin is simply means lawlessness. O yung lawlessness, inaral natin from our last lesson, yung disobedience to the law and commandments of God. Lawlessness. Or the deviation of that which is done, said, or decided from the law of God. So yung corruption, no? Yung pag-disobey sa law of God, this is otherwise known as lawlessness. So yung actual sin is synonymous to lawlessness. Yun ang meaning ng actual sin. May 4 na deviation ito, no? 4 na characteristics. Kapag sinabing lawlessness, 4 na kaparaanan matututunan natin. One is whenever it is done contrary to the commandment of God. Simply put it this way, ng lawlessness is
anything done contrary to the commandment of God. Second, whenever what is done which is not contrary to the law of God, but rather contrary to the goal for which, according to the precept of the law, it ought to have been done. Sa Matthew chapter 6 verse 1, may mga ginagawa ang tao na hindi nga directly disobeying the specific commandment of God, pero yung mga bagay na seemingly righteous sa kanilang paningin, ginagawa nilang mga bagay na tingin nila ay mabuting gawa, ay kinukonsider nila as righteousness or self-glory, self-righteousness and self-glorification. Kasalanan pa rin daw yun, actual sin pa rin yun. Ginagawa natin na para lang, no, sa ating sariling kagustuhan, at ang tingin natin, no, in our own thinking ay self-gratification, self-righteousness, and self-glorification lamang. Lawlessness pa rin daw ito, according to Maastricht, at hindi pa rin ito kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Number 3, whenever the principle and fountain from which it flowed is vicious, yung mga actual sin ay pertains to those immoral things, evil things na ginagawa ng tao. Kapag ito ay rather vicious cycle na, paulit-ulit na ginagawa, no? Ito ay kasalanan, ito ay lawlessness pa rin. Lastly, number 4, when in the circumstances of place and time, it is not done just as it ought to have been done from the law. So, talagang merong clear disobedience of the law, yung nga yung lawlessness ay clearly manifested sa ginagawa ng tao. Tahasang paglabag sa commandment ng God is as some form of lawlessness. Actual sin lahat yan. So, may mga exemption to the rule. General rule kasi ito, lawlessness is actual sin. Yung mga brute beast, yung mga animals, non-human animals, exempted sila sa pagko-commit ng sin, no? Yung mga actual sin, wala sila talagang ginagawang actual sin kasi mga irrational creatures sila, hindi naman sila humans like us, no? Created in the image and likeness of God nga. So exempted sila. Sabi ng Micah chapter 6 verse 8 and other passages of the Bible. Hindi naman sila talaga nakaka-commit ng sin kagaya ng commission ng sin ng mga tao. Makita yun sa Genesis 3:15, Genesis 9:5, Leviticus 20:15 up to 16, Exodus 21:28. For that penalty pronounced thus catachrestically, so may mga inappropriate na words, no, ginagamit dito, in detestation of the material fact itself through the body of that beast assails its owner, nor also does their demise argue for sin, but for a fragile nature enlarged by the occasion of human sin. Genesis 3:17 and Romans 8:20. Talaga exempted yung mga animals o non-human, no, animals na tinatawag. Created sila ng God pero hindi sila considered as having this form of actual sin. Okay. So mamatay man sila for their demise, may extinction nila, ay hindi naman sila mapaparusahan, makakondena ng Diyos for that. And lastly, on this particular part lang, part 14, yung infants, yung mga sanggol, exempted din sila. Given na yun, no, innocent sila. Psalm 106 verse 38, okay? They cannot discern between their right hand and their left hand in Jonah 4:11. And thus neither can discern the law of God. Tapos silang malay, hindi pa nila talaga alam kung ano yung batas ng Diyos. So, exempted sila in the commission of the actual sin. Although, again, meron silang original sin by way of imputation and inherency, hindi pa rin sila exempted sa sin. May kasalanan pa rin sila. Wala nga lang silang actual sin. Cut muna tayo ngayon ulit. Sa part na ito, tutuloy natin sa part 15 and so on and so forth. And again, I would like to greet you a very pleasant day. God bless you and see you very, very soon. Thank you so much.